Isang mapagpala at mabiyayang gabi sa inyong lahat. Batiin po muna natin ang ating mga katabi ng isang mapagpala at magandang gabi. Good evening, magandang gabi po, magandang gabi sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay nagdiriwang, sinisimulan natin ang mga tradisyon ng Misa de Gallo o pagsisimbang gabi. Masaya po ang mga panahong ito dahil muli sama-sama tayong magkakatipon para magpuri at magpasalamat sa Diyos bilang paghahanda sa pagsapit ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Sa mga pagdiriwang na ito, sinasamahan tayo ng ating mahal na Birheng Maria at sinasamahan din natin ang ating mahal na Birheng Maria. At kapag sumasapit na nga ang panahong ito, nararamdaman natin na malapit na nga ang Pasko. Kamusta na kayo? Siguro yung iba galing pa sa traffic. Siguro yung iba galing pa sa mga Christmas parties. Siguro yung mga iba galing pa sa pagsha-shopping o pamimili at paghahanda para sa pagdating ng Pasko. Kapag sumasapit ang mga araw na ito, tunay naman na aligaga ang mga tao. Pero maganda na muli tayong magkakatipon-tipon ngayon para tumahan sa tahanan ni Maria. Tumatahan tayo at nagdarasal, sama-samang sumasamba sa bahay ni Maria. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan na ang ating pagsisimbang gabi ay may kalakip na sakripisyo. Magdedebosyon tayo at sa ating pagnanais na makumpleto ang mga simbang gabi, sa totoo lang, hindi madali ang 9 na araw ng pagsisimba, lalong-lalo na kung pinili mong gawin ang debosyong ito sa madaling araw. May posibilidad na hindi magising dahil mapasarap ang tulog. Sa aming mga pari, ito yung pinaka-challenging na mga panahon. Sapagkat ito yung mga panahon na nawawalan kami ng boses, minsan nagkakasakit, at base sa ilang mga statistics, meron ding mga namamatay na mga pari ngayong panahong ito. Naalala ko noon si Father Chicky Manalo, yung kanyang medyo malungkot pero masayang kwento ng buhay pari. Si Father Chicky Manalo po ay pari ng Diocese ng Antipolo. At siya matapos na makumpleto ang simbang gabi at makapagmisa ng Christmas Eve Mass, kinabukasan, hindi na siya nakabangon. Namatay na siya sa kanyang pagkakatulog. Kinakatok siya ng mga sakristan niya para gumising, para magmisa sa kanyang morning mass. Masaya yung kanyang kamatayan dahil kahit na kamatayan iyon, nagampanan niya ang gawain bilang isang pari. Nakumpleto niya yung simbang gabi. At ang araw ng pagsilang ng Panginoon, ang siya ring araw ng kanyang pagsilang sa kabilang buhay. Diba? What a way to die. No? What a way to go. Wala nang hirap. Kaya, ipagdasal nyo rin po kaming mga pari sa pagsisimula na ito ng mga pagsisimbang gabi. Mga kapatid, hindi ko intensyon na sirain ang masayang damdamin ng pagdiriwang na ito. Masaya po tayong natitipon. Masaya tayong pumupunta sa simbahan, naglalaan ng panahon at oras para tumanggap ng mga espiritual na mga biyaya. Pero huwag nating kakalimutan na ang simbang gabi ay mayroong kalakip na sakripisyo. Kailangan nating magsakripisyo. At kapag sinabing sakripisyo, hindi lang po ito hirap na walang kahulugan. Ang sakripisyo natin, laging nagiging mahalaga yan, lalo na kung ito'y nilalaki pa ng pagmamahal. Kasi kapag sakripisyo lang na walang pagmamahal, it is an empty suffering.
Pero kapag ang ating sakripisyo ay may kalakip na pagmamahal, nagkakaroon ito ng malalim na kahulugan. Kaya nga mga kapatid, makikita natin iyan kay San Juan Bautista na siyang karakter na pwede nating pagnilayan sa unang araw na ito ng ating pagsisimbang gabi. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang tungkol sa patotoo ni San Juan Bautista. Siya ay nagpatotoo tungkol sa katotohanan. Dahil sa kanyang patotoo, siya ay naging maningas na ilaw na nagliliwanag noon. Pero alam ni Juan na hindi siya ang Mesiyas ng Diyos. Hindi siya ang liwanag. Kundi siya ay tagapagligtas lamang ng daraanan ng Panginoon. Sabi nga niya, He must increase and I must decrease. Alam niya na si Jesus ang tunay na liwanag. Si Jesus ang bagong umaga. At kapag sumikat na ang araw, hindi na kailangan pa ang ilaw. Hindi na kailangan pa ang lampara. Hindi na kailangan pa ang flashlight. Sapagkat makikita na ng mas malinaw ang lahat sa ilalim ng sikat ng araw. Kaya nga siguro nakikita ni San Juan Bautista ang kanyang gampanin bilang isang simpleng ilaw, isang lampara sa gitna ng dilim, isang flashlight sa gitna ng madilim na gabi. Pero kapag sumikat na ang araw, wala nang kabuluhan ang lampara, wala nang kahulugan ng maliliit na mga ilaw, wala nang kabuluhan ang flashlight, sapagkat ang lahat ay nakikita na sa liwanag ng sikat ng araw. Kaya nga mga kapatid, sa unang araw na ito ng ating pagsisimbang gabi, magandang tingnan din natin. Dahil bilang mga Kristiyano, tayo rin ay may tungkulin na magdala ng liwanag sa ating kapwa, katulad ni San Juan Bautista. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung nagdadala ng liwanag. Maliwanag ba ang kanyang mukha? O nakasimangot? Sana naman kapag tinitingnan mo ang iyong katabi, makikita mo sa kanya ang liwanag. Maging tagapagdulot nawa tayo ng liwanag sa ating kapwa. Maging tagapagdala nawa tayo ng liwanag sa mga taong nalulungkot. Maging tagapagdala nawa tayo ng liwanag sa pinanghahinaan ng loob, sa mga nawawalan ng pag-asa. Maging maningas na ilaw nawa tayo sa mga dumaranas sa iba't ibang klaseng kadiliman. Sapagkat kung titingnan natin, ang dami ng mga madidilim na karanasan ng mga tao ngayon. Marami ang nalulungkot, marami ang nade-depress, marami ang nawawalan ng pag-asa, marami ang nagdurusa't nahihirapan sa kanilang buhay. Sana maging maningas na ilaw tayo sa mga taong dumadaan sa iba't ibang klaseng kadiliman. Sana maging propeta din tayo katulad ni San Juan na magdadala ng liwanag at hindi kadiliman sa iba. Kaya nga suriin natin ang ating mga kasama ngayon. Suriin natin ang ating mga kalakbay, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapamilya, ang ating mga tropa, ang ating kasama sa simbahan, ang mga taong malalapit sa atin. At tanungin ang tanong na ito, inaakay ba tayo tungo sa liwanag? O yung kabaliktaran ang pag-akay na nangyayari sa atin? Sana naman maging tagapag-akay tayo ng ating kapwa tungo sa liwanag. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang nakausap ko sa isang kumpisalang bayan. Alam niyo po, prior to the celebration of the Simbang Gabi, kaming mga kaparian ng Bikaryato ng Our Lady of the Abandoned ay nag-ikot sa mga parokya ng ating Bikaryato para makinig ng mga kumpisal sa kumpisalang bayan.
Doon nakausap ko ang isang tatay. Sabi nung tatay na ito, Father, yung pong nagkumpisal sa inyo, yung babaeng nauna sa akin na nagkumpisal, sabi niya, yun po ang asawa ko. Kinukwento niya yung asawa niya sa kumpisal. Alam ko po, ako yung kinumpisal niya. At ngayon po, inaamin ko, ako po ay nagkulang sa kanya. Inaamin ko po na nagkulang din ako sa aming mga anak. Kaya anuman po yung kinuwento niya sa inyo tungkol sa akin, pinagsisisihan ko na po. Nagulat ako kasi hindi karaniwan na naririnig ko yan. No? Kasi ang karaniwan, talagang yung sarili niya yung inilalahad niya. No? Pero tungkol pa rin sa kanya. No? At bago pa ako maakusahan na nagbe-break ng seal of the confessional, sinabi ko sa kanya, alam niyo po, hindi ko na rin maalala yung sinabi nung ale sa unahan eh. Hindi ko na maalala yung sinabi niya. At kahit yun po ang asawa ninyo, sabi kong ganon, kailangan hong sabihin ninyo sa akin, ano po ba iyon? Ano po ba yung mga kasalanan na inyong kinukumpisal? At nagsimula na siyang magkwento ng kanyang mga kasalanan. Pero ito yung kamangha-mangha sa kwentong ito. Para sa isang taong matagal nang hindi nagkukumpisal, masasabi ko, napakaganda ng kanyang kumpisal. Kasi sa huli, sabi niya, wala naman talaga akong planong pumunta ngayong gabi, Father. Pero dahil niyaya ako ng asawa ko na sumama sa kanya at magkumpisal, sumama ako. At hindi ko alam bakit habang nakikipagkwentuhan ako sa iyo, biglang gumaan ang aking pakiramdam. Ano ang aral ng kwento? Mga misis, huwag kayong magsasawa, huwag kayong mapapagod na ayain ang inyong mga mister na pumunta sa simbahan. Kasi hindi nyo alam, baka kayo ang nagbibigay na ng liwanag sa kanya. Kayong mga magulang na naririto, huwag kayong mapagod na ayain ang inyong mga anak na magsimba. Kahit na minsan parang napipilitan na lang silang magsimba at parang kinakaladkad na ang kanilang paa kapag pumupunta ng simbahan. Kasi hindi ninyo alam, baka kayo ang nagsisilbing liwanag para sa kanila. Maraming mga nagsisimbang gabi, mga magkakaibigan, magkakatropa, at kung meron kang mga kaibigan at mga tropang nagyayaya sa iyo, ipagpasalamat mo sapagkat meron kang tropang inaakay ka sa kabutihan imbes na sa kadiliman. Sana mas dumami pa ang magdadala ng liwanag sa kapwa habang naghahanda tayo sa dakilang piyesta ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Noong bininyagan po tayo, I'm sure hindi nyo na yan naalala, pero naalala yan ng inyong mga magulang, ninong at ninang. Binigyan ng kandila na maliwanag ang bawat isa sa atin. Yung liwanag na yan, nanggaling sa kandila ng Pasko ng muling pagkabuhay. Yun ay tanda ni Kristo. Yun ay tanda ng ating Panginoon. At ang sinasabi ng pari, naway patuloy na magdingas ang liwanag ng kandilang ito para doon sa bininyagan. Dahil tayong lahat ay binyagan, inaanyayahan tayo na muling pag-alabin ang liwanag na ito na ibinigay sa atin noong tayo ay bininyagan. Dahil yan ang kaloob ng sakramento sa atin,
at nawa patuloy na magdingas ang liwanag ni Jesus sa bawat isa sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsisitayo po ang lahat.